Heh. Uy. Lakad na, lakad. Heh. Heh. Oh. Babalik ka pa. Oo, babalik ka pa talaga ha. Ay, naku talaga naman. Magpahabol ka pa. Ba? Oh. Ang ligalig eh. Down. Hey. Pagkon. Hey. Uy. Uy. Pasok na. Ah, good job. Pasok. Dali. Yan. Oh, dyan na kayo. Uwi na. Oh, let's go. Come on, guys. Let's go. Go home. Let's go, guys. Go home. So dito nakalagay yung mga bagong panganak at saka yung mga medyo napilay. Inihiwalay namin. Kaya kung napansin nyo, kukunti lang yung baka dito sa areang to. Kasi sineseparate namin. At doon naman sa kabilang yon, yan yung pupuntahan natin ngayon. Nandun yung mga talaga, good cow. Yun yung mga ginagatasan namin. So sasarado ko lang yung yung gate dahil tapos na silang gatasan. Papahinga na sila oh. Group 1, Group 2, Group 3, and then ito yung Group 4. Ayun, nakakain na sila oh. Tuloy na natin. Pahinga na yung mga yan. After nila magatasan, yan oh, kakain na. Yan. Yan pa yung iba oh. Yan. Sabi, di ba? Ang lamig na. Kagabi, pag out ko, alauna na ako nakauwi eh. Madaling araw na. Then, tutulog lang ako ng 2, 3, 4, 5. Pasok na ulit. Kaya lang, ginagawa ko noon, pag uwi ko ng ganong oras, kumakain muna ako. Bye, Charlie. Kumakain muna ako. Siguro mga isang oras. Alas 2, magpapahinga na ako, 2:30 ganon. Kasi papasok pa ako ng alas 5 and then yun nga hanggang ngayon. Ngayon yung natapos yung duty ko. Pero kagabi alauna na madaling araw habang naglalakad ako dito, may nakachat uli ako yung subscriber ko na siya before nung nasa Taiwan siya. Sabi niya, Sir Perch, papunta na ako dyan, ganan. Marami akong natututunan sa mga vlogs mo. Then to make the story short, nakarating siya dito sa Tim Hortons. Ay kung natatandaan ko, parang sa parting Kilona. Malapit na sa parting Alberta, nasa gitna na. Then sabi niya sa akin, naglalabas siya ng mga hinaing niya na racist daw yung amo niya. Sabi ko, ano ba yung amo mo? Indiano daw. Binabatukan daw siya. And then, nung pinakita niya sa akin yung tinutulugan niya, sa sopa. Tapos electric pan lang, gabi malamok. Sabi ko, bakit ganun? Kasi kung sa iba't ibang store daw sila na duty. Sabi ko, alam mo ng buhay dito. Hindi paraiso ang Canada. So sabi niya, Kuya Perch, baka naman pwede ako makalipat dyan, baka may malilipatan. Ay saktong-sakto that time, may bakante kaming isa. May papaalis, yung na-PR na. So sabi ko, sige, kung gusto mong lumipat dito, lipat ka. So pinapupunta ko na siya dito, sabi ko, bumiyahe ka. Susunduin kita dito sa pinakamalapit na bus station. Medyo, I think 4 hours, 5 hours yung biyahe eh. Nung tinignan namin, sabi ko, walang problema, mag-message ka lang sa akin, susunduin kita. Then, willing namang mag-offer si boss ng LMIA. Kasi pag may umaalis dati, opera ng LMIA, yung bago. So, ang nangyari, nagantay kami, hindi naman siya dumating. Nagantay kami, tapos hanggang sa hindi na nagparamdam. Tapos nung minessage ko, balita? Sagot niya sa akin, sensya na Sir Perds, na takot ako eh. Kasi nga, wala namang magagawa. Yung mga kalimitan sa ganong na-encounter ko, talagang yung mga gusto lumipat, natatakot na maghanap ng panibagong employer. Ito na nga yung LMIA nakahain na, ibibigay na lang sa kanya para may bago siyang working permit. So to make the story short, hindi siya tumuloy.
Then I think 3 months, 4 months, 5 months, nagparamdam uli siya sa akin, "Sir, kumusta na? Nakalipat na ako." So nakakuha siya ng panibagong work as food service supervisor. Tumawag uli siya sa akin, pinakita niya, nag-video call kami, pinakita niya yung buong room niya. Sabi ko, "Oh, I'm happy kasi okay ka na." Yan. And then after a year, I think magto 2 years na rin, sabi niya sa akin, kinumusta niya ako. And then kahapon naglalabas siya sa akin ng mga pinagdaanan niyang problema na sabi niya sa akin, gusto niyang ma-share sa mga viewers ko. Kasi nga nakita niya yung mga vlogs ko na may mga kababayan tayo na ganun din. Gustong ma-share yung mga pinagdaanan nilang hirap dito at mga pagsubok. So sabi niya, "Sir, gusto kong mag-video call tayo. Then i-share mo sa mga viewers mo. Para kahit paano magkaroon sila ng idea, awareness na rin sa mga pinagdaanan ko." So akit lang ako guys, at then doon tayo mag-usap sa taas. Dahil kakain din pati muna ako at magbibihis muna ako. So balikan ko na lang kayo. Saktong-sakto. Nagluto si Joans ng sopas. Day off kasi niya eh. So, binigyan ako. Mainit-init pa. Ilang kagandahan talaga dito sa nalipatan naming work na to. Na, pwede kaming makakain everyday ng mainit na pagkain. At nakakatulog kami ng maayos sa gabi. Compare talaga doon sa una na, alam niyo yung iba-iba yung schedule eh. Weekly nag-iiba-iba. So, may mga pagkakataon talaga na, nangyayari. Dilata na lang kami everyday. Then sa weekends ka na lang makakaluto ng maayos-ayos. Kasi nga bilisan eh. Pag uwi nyo, wala nang time makapagluto kasi kailangan mo pang maglaba. And then ida-dryer mo pa yon. So mas gugustuhin mo pang matulog kaysa na lang kumain or magluto. Kaya kahit pa paano naman dito, laki ng pinagbago, talagang nanaba ako dito unlike do sa una kong trabaho na talagang ang laki ng ipinayat ko. But anyway guys, yun nga. Nung nag-chat sa akin, yung ating kaibigan na naging subscriber natin na dumating dito na after 2 years kasi dapat lilipat na siya dito eh. So nag-iisip siyang mag-suicide. So sabi ko, bakit sinasama mo sa option mo yung suicide? Dahil lang sa refusal, dahil lang na-refuse yung permanent residency mo, mag-suicide ka na? Sabi ko, marami namang pwedeng lipatan na bansa kung talagang hindi para sa iyo ang Canada. Or kung sakasakali, pwede mo namang ilaban kung ano yung naging grounds for refusal. And then, nung nagkwento na nga siya sa akin, hindi lang pala kasi yun yung mga pinagdaanan niya. Sobrang dami guys. So, napakahaba ng usapan namin. Inabot kami ng kulang-kulang 2 hours. Parang ganon. So, hindi ko naman pwedeng i-upload lahat yung buong 2 hours na yon. So, kinat-cut ko na lang. Until now, ine-edit ko pa. So, baka after this video, so mga susunod, mga 2 days, i-upload ko na rin. Para kahit papano kapulutan nyo ng aral yung mga pinagdaanan ni Kabayan. Bilib nga ako sa kanya eh. Kasi sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, gusto pa rin niyang i-share sa inyo para kahit papano ay kapulutan nyo nga doon ng aral. Yun yung usapan namin. At doon nga sa mga kababayan natin na nagtatanong na bakit ko pa i-share yung mga ganong bagay. Kasi nga po, sila yung may gusto nun. Kumbaga sabi nga nila, gusto nilang i-share yung karanasan nila dahil marami din kasi silang kakilala na may mga ganong pinagdadaanan, nahihiya nga lang na ilabas. So ang nangyayari kasi kapag kinikimkim mo yung mga ganon, dahil marami po ako nakakausap dito na yung mga may pinagdadaan ng hindi maganda, hindi ko na po mabilang yung mga tumatawag sa akin. At kalimitan po doon sa out of 10, 3 galing Pilipinas, 7 galing Taiwan. So kagaya na lang isa-isahin ko sa inyo yung isa ko nakausap na talagang nadidepress na parang masisiraan na ng ulo na dumating dito sa babae, Pilipina, from Taiwan, nawalan siya ng trabaho. So 6 months siyang walang trabaho, dumating siya dito naka-working permit. So talagang lagi ko siyang tinatawagan, kinakausap ko siya kasi alam ko po yung pakiramdam ng ganun. Yung sitwasyon na nandito ka sa Canada, wala kang trabaho, kailangan mo ng panggastos, pambayad ng renta, pangkain mo, pampadala sa family mo, nakakapagpaisip po talaga yun. Nagiging cause yun ng pagkabaliw. Sa totoo lang, may dati yung ka-roommate ko na baliw po talaga, Pilipino. Nung bago ako dumating dito, tinutukan ko pa yon kasi nakita ko yung pictures niya ng pa-Canada siya. Sabi ko, galing naman, pa-Canada na. Tapos may mga maleta siya, tinitingnan ko, sabi ko yung ganun pala kadaming pwedeng daling maleta. Then pagdating ko dito, di ko na-expect na magiging ka-roommate ko pa yun. Actually, hindi lang ka-roommate, ka-bedmate ko pa. Nawala na siya sa katinuan. Alam niyo yung dalawa na lang kami sa kwarto. Then paglalabas ako, nagugulat ako, nasa likod ko na. Tapos nakatitig sa akin. Kaya madalas talaga pag nagluluto ako ng mga panahong yon, may hawak akong kutsilyo. Kasi marami nagsasabi, hindi ka ba natatakot, Perds, natutulog ka, baka saksakin ka na lang.
Talagang nawala siya sa katinoan, tas sinusuntok na yung sarili niya. Talagang umiiyak siya, natutulog kami kasi magka-bedmate nga kami. Biglang ano siya, umiiyak, sinisipa niya yung bed, sinusuntok yung sarili niya. Pagising namin, puro black eye na, duguan na yung may something ng ano. Kasi nga, nasusugatan na siya sa sinasaktan yung sarili niya eh. So to make the story short, umuwi siya ng Pilipinas. Talagang ayaw na niya dito kasi sa totoo nga yung sabi nung mga na interview ko, kung naalala nyo kay Kuya Jan, kay Kuya Rodolfo, na dito sa Canada, mahaba ang buhay pero ang lakas sa depression. Napansin ko din po 'yun kasi may mga may mga PR na citizen na dito sa Canada. Kung napanood yung kay Joe Walk Tours na ang dami niyang mga ini-interview diyan, yung dinadala niya ng kape tsaka donuts na mga kapwa nating Pilipino, PR na, citizen na, matatagal na dito sa Canada, na nasisirahan ng ulo. Kasi nga, sabi ko nga nung una, bakit ganoon? PR na, citizen na. Bumibigay pa ng ganon. So siguro ang naiisip ko lang po, ito yung personal kong opinion, siguro hindi niya na-handle ng maayos yung kanyang finances, nalubog siya dito. So dahil nga yung pagbabayad dito ng monthly amortization or monthly rental sa bahay, ay iniisip mo talaga monthly yun. So kailangan dito talaga trabaho. Pag ikaw dito ay namuhay ng walang right mindset, na talagang ang iniisip mo lang, pagdating ko dito, makuha yung PR, then okay na. Paycheck to paycheck na. Anong mangyayari? Nakuha mo yung PR. So iniisip mo, kukuha na ako ng mga bayarin. Kuha na ako ng ganito, ganyan. Pero wala ka naman planong mag-upgrade. Kasi for me po, ang upgrade is an investment. For example, dumating ka dito, $18 per hour. Nakuha mo yung PR, hindi ka na umalis sa comfort zone mo. Hinayaan mo na lang manatili ka na PR na $18 per hour, hindi ka man lang nag-invest. So mag-save ka muna, mag-upgrade ka ng ikatataas ng sahod mo. Depende sa'yo kung gusto mo maging truck driver, care aid, or kung ano pa man na ikatataas ng sahod mo. So kung makuha mo yung mataas na sahod, let's say from $18 naging $25, $40, $40 or $50 ka na. So kahit pa paano, yung pagbabayad mo nung iyong rental dito, hindi na ganun kabigat. Kadalasan na nagiging ugali ng Pilipino dito, tatargeting ko yung PR, $18 lang ako, $20 lang ako, $16 lang ako. Pag ako ng PR, ayan na, PR na ako. Kuha na ako ng mga bayarin. Pwede na ako kumuha ng sasakyan. Tapos yun na, 20 years, 15 years na nagre-renta. Until now, hindi nakakuha ng bahay. Which is, ang bahay dito is, alam naman natin na investment. Dahil kung 5 years, 10 years, 20 years na, ayaw mo na talagang mag-stay dito, ibenta mo yung bahay, kahit pa paano, may uuwi ka. Pero yung sasakyan, wala kang makukuha dyan. So kung nag-stay ka na doon sa comfort zone mo, which is yung $16, $17, tapos dahil nga na PR ka na, hindi ka na umalis diyan, so wala na, paycheck to paycheck ka na yan. Mapapako ka na sa pagbabayad ng sasakyan at ng renta mo. So paano kapag yung retirement mo, naisip mo kung dito ba o sa Pilipinas? Yun yung sinasabi talaga ng iba na nakaka-depress na parang, anong gagawin ko sa Pilipinas? Wala akong babalikan. Naubos na yung panahon ko dito sa Canada pagbabayad ng sasakyan at ng bahay. Dahil alam naman natin na ang mahal na talaga dito ng renta. Tapos samahan pa ng walang katapusang tax, insurance, talagang hindi ka pa pwede dito nang ikaw ay titigil magtrabaho. Kaya nga yung mga nagtatanong, di po ba, o bakit nasa Canada kayo, mga takot na takot kayo magbakasyon. Kasi nga po, pag nagbakasyon ka dito, can you imagine that, ang ticket, sabihin na natin 80,000 to 100,000 ang balikan, then pag uwi mo, alam naman natin sa Pilipinas na halos ikaw lahat yung gagastos. Siyempre, bagong dating ka, ikaw lahat ang gagastos dyan. Pero habang nasa Pilipinas ka, lahat ng bills mo dito sa Canada ay tuloy-tuloy. Yung nirerentahan mong bahay or mortgage man yan. Tapos yung insurance sa sasakyan mo, kung may hinuhulugan ka pang sasakyan. Tapos yung, basta lahat ng kaltas mo dito, talagang tuloy-tuloy lahat ng bills mo dito. So pagbalik mo dito, wala kang sahod, wala kang kinita, tuloy-tuloy pa rin yung bayarin mo. Kaya para sa akin po, yung mga pupunta pa lang dito sa Canada, as much as possible, meron kayong fallback or may babalikan kayo sa Pilipinas. Dahil kapag binenta nyo lahat ng ari-arian ninyo, tapos na dito kayo sa Canada, das yung tinatarget ninyo, let's say PR, kagaya nga ni Kabayan. Alam niyo yung kwento niya sa akin, tinatarget niyo yung PR, kaya lang, dahil nga na-refuse siya, wala na doon siyang babalikan sa Pilipinas. Kasi naubos na niya yung panahon niya dito sa abroad, sa Taiwan, and then sa Saudi din siya galing. So parang feeling niya, wala siyang buhay na babalikan sa Pilipinas. Although na doon yung magulang niya. Kaya lang sabi ko nga kasi, may mga bagay kasi tayong hinahangad na hindi talaga natin makukuha. Dahil may planong iba si Lord sa atin. Kaya nga kung i-invest nyo lahat dito sa Canada, tapos yung plano nyo hindi natuloy,
kailangan may babalikan kayo sa Pilipinas. Kasi kung wala, talagang madidepress kayo dito habang nandito kayo, tas na out of status kayo, or halimbawa ay wala na kayong malipatan, kailangan nyo nang umuwi. Yung pag-iisip nyo na anong babalikan ko, nakakahiya, anong sasabihin ng mga friends ko, paano ko magsisimula, talagang nakaka-depress po yun talaga dito dahil sa dami ng mga nakakausap ko dito. Yun yung mga naging problema nila. For example, yun lang yung nakausap ko na government employee sa Pilipinas. Ang sabi nga niya sa akin, talagang maayos na yung buhay niya as a government employee. Then nakakuha siya ng working permit dito. Pagdating niya dito, message siya ng message sa akin. Parang 4 months pa lang, na-abuse siya ng employer niya. Sabi ko, mag-apply ka ng vulnerable open work permit. And then sabi nga niya, tatry daw niya kaya lang wala siyang mga evidence, wala siyang proof, ganan. So, na-lay off na rin siya, wala na siyang trabaho, umiiyak siya sa akin, and then yung kanyang family gusto na niyang makuha. Sabi ko, sir, wag mo na munang isabay yung family mo sa pag-iisip mo na makuha dahil nasa sitwasyon ka na ganyan. So, ang gawin mo muna, kailangan mo makahanap ng LMIA. Alam niyo, sabi niya sa akin, nung pinapagsabihan ko siya, sagot niya sa akin, parang gusto na daw niyang wakasan ng buhay niya dito, kaya lang iniisip daw niya yung kaluluwa niya. So, sabi ko, my God, bakit mga ganun po kayo mag-isip? Kasi nga daw, parang alam niyo, i-give up niya yung career niya sa Pilipinas para dito sa Canada. And then hindi niya ina-expect na ganito yung magiging sitwasyon niya. Kaya nga madalas di po ba, sabi ko nga po sa inyo, hanggat maaari, huwag tayong masyadong mataas ang expectation sa mga dumarating dito sa Canada. Huwag niyong ibebenta lahat ng ari-arian nyo dahil pagdating nyo nga dito, hindi nyo alam kung ano yung dadatnanin nyo. Although may idea kayo sa trabaho, although may idea kayo sa mga kasama, pero ang pinakamaganda, isettle nyo muna yung sarili ninyo, especially ngayon na nagkakahigpitan. So hindi natin alam, baka mamaya yung mga nangangako sa inyo, sasabihin sa inyo, o mag-Canada ka na, after 1 year, pwede ka nang umapply ng PR. O mag-Canada ka, after 2 years, pwede kang umapply ng PR. Ang dami kong nababasang mga ganyan. Kagaya na lang nitong isang comment na nabasa ko mula sa isa nating subscriber. Sir, may apply po ako dyan, farm laborer. Yan po ang sabi sa amin, ng after 2 years, ma-PR na. Bali, 12,000 Canadian dollar po ang placement. Nakabayad na po ako. More than half kasi may job offer na po. Waiting na lang daw po ako sa LMIA. Tama po ba ang ginawa ko? Salamat sa sagot. Ang nag-reply po sa kanya ng mga comment is yung mga subscriber din natin. Halos isa sinasagot sa kanya, mali ang ginawa mo. Kasi dun pa lang sa pangako na after 2 years PR na, sabi ko nga po sa inyo, what if nagbago ang policy? Halimbawa na lang, kagaya ngayon na nangyayari sa AgriFood Pilot. Ngayon, lumabas yung AgriFood Pilot, 1,000 na lang ang ipipr. So, konti na lang. Then, until May na lang yan. So, kung dumating ka dito, halimbawa, farm laborer ka, tapos nag-close na yung AgriFood Pilot. So, ano yung a-applyan mo? So, marami pa naman. Pwedeng TR to PR. Depende kung ano yung lalabas. Na bagong rules and policy ni Canada. Pero, gaya nga ng sabi sa iyo, nung iyong agency or nung consultant mo man yan, kung ano man yan, na after 2 years PR na. Wala hong kasiguraduhan, wag ho kayo magpapapaniwala dyan sa mga ganyan na tara sa Canada, mag-apply kayo sa Canada. After 1 year, 2 years PR na kayo. Wala hong assurance na ganyan. Depende ho, kung na-timing kayo na open po yung kanilang, halimbawa open uli yung AgriFood Pilot, edi applyan nyo kagad. Pero yung sisiguraduhin sa inyo na taon pa, 2 taon pa, wala ho tayong kaalam-alam, baka magkahigpitan pa lalo ngayon dito. Nakakalungkot lang isipin na marami pa rin kababayan natin ang mapagsamantala dun sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito, lalo pat yung mga walang ka-idea, yung walang kaalam-alam. Napakadali nga gumawa ng content ngayon eh. Gumawa ka lang ng everyday hiring eh. Sa totoo lang, kung ako gagawa ng everyday hiring, nakukunin ko lang sa internet yung mga post na kahit sa job bank. O guys, applyan nyo to sa job bank. O guys, applyan nyo to carpenter sa job bank. O guys, applyan nyo to farm laborer sa job bank. Tapos, yung mga walang ka-idea dito sa Canada at nakitang hiring, mapapapalo yun sa'yo. Kaya nga lang, ang mawawala sa yung subscriber, yung mga na dito na sa Canada na nakakaalam talaga ng tunay na sitwasyon. Kaya sana naman doon sa mga vlogger na mahilig mang-hype at manghikayat ng mga kababayan natin na parang napakadali ng buhay dito, please lang, tigil-tigilan nyo na po yan. Dahil napapahamak yung iba nating kababayan dito na nagbebenta ng mga lupa, ari-arian, at iniiwanan yung buhay nilang maayos na sa Pilipinas. Then pagdating dito, nadi-disappoint. So pagdating nila dito at na-disappoint sila, yun na, nakakaranas na sa depression, anxiety, yung iba nakakaranas pa na mag-commit ng suicide. So abangan nyo yan guys, sa next episode natin, ilalabas ko yung sharing of story ni Kabayan na sana kapulutan nyo ng aral. So hanggang dito na lang muna, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all, God bless, bye bye!